Good morning, magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa ating Bible study na naman po ngayong umagang ito. At ngayon po ay ang ating babasahin ay ang Isaiah 38 po, verse 4 hanggang 6 po ang ating babasahin ngayong umagang ito. Isaiah 38 verse 4 hanggang 6. Ano po? Unahin ko lang po ulit, baka lang po biglang magingay na naman sa ating kabila, pasensya na po kayo, pero magpapatuloy pa rin kahit na maingay o konting ingay, magpapatuloy pa rin ang ating Bible study, ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos ngayong umagang ito. Ulitin ko lang po ulit, sa mga bago po sa aking channel na nanonood ngayon, mag-subscribe po kayo. I-like niyo po yung ating mga videos at pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga Bible study, Bible reading o ano pa man po. At muli po, salamat po ulit sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat. So, basahin na po natin ang chapter 38 verse 4 hanggang 6 po. Sabi dito, muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw ay at ang iyong lungsod na ito ay hindi mapapahamak, sabi niya, sapagkat ipagtatanggol ko kayo sa laban sa hari ng Assyria. Tayo po ay manalangin. Magsiyuko po tayo. Yes, Lord, aming Ama sa langit, na may gawa ng langit at lupa, na nagbigay ng lahat ng meron kami noon hanggang ngayon. Aming Diyos, maraming salamat pong muli sa umagang ito sa iyong mga salita na aming mapapag-aralan, aming maririnig, aming mababasa ngayong umagang ito, Father God. Salamat po sa pagkakataong ito. And Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong umagang ito, Father God. At pinapanalangin ko rin po, Lord, na ang iyong mga salita ay maitanim sa kailaliman ng aming mga puso, O God. At ito magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay, O God. Lagi mo po akong bigyan ng lakas ng loob, Lord, talino at sipag sa aking paghahayag, pag-share ng iyong mga makapangyarihan salita, O God. Ikaw nga po ang maggabay sa akin, magturo ng puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Muli, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Yun nga po sa ating binasa kanina, ito po kasi ay yung kasaysayan na bali lulusubin ng Assyria ang Juda. So nagpapunta ang hari ng Assyria dun sa lugar ng Juda. May pinasasabi na po yung hari na yun nga raw ay lulusubin sila, sasalakayin sila, at wag daw sila magtiwala sa kanilang Diyos, sabi gano'n, Para sabi po dito na nilait ng mga hambog ang ating Panginoong Yahweh. Dito po sa 36 po hanggang 38 na ating babasahin, Sabi pa dito, kung sasabihin mo namang kay Yahweh na iyong Diyos kayo aasa, hindi ba ang mga altar ninyo o altar niya sa burol ay pinaalis ni Hezekiah? Hindi ba't ang utos niya ang mga taga Jerusalem at taga Juda ay sa altar lamang sa Jerusalem sila sasamba? Kumbaga kasi yung mga Diyos-Diyosan po ay pinagiba sa Juda, sa Jerusalem. Kasi Diyos-Diyosan lang yun. Ang akala ng Assyria,
Diyos-Diyosan lang ang sinasamba. Hindi nila alam na ang Panginoong Diyos, ang ating Yahweh, ang ating dakilang Diyos at makapangyarihan ang kanilang sinasamba. Kaya nagpapunta sila ng tao doon para pagsabihan at laitin ang Panginoong Yahweh. Sabi pa dito sa 37, marahil ay narinig ni Yahweh na inyong Diyos ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Sana'y parusahan niya ang kalapastangan ng iyon. Kaya idalangin mo ang natitira pa sa bayan ng Diyos. Ito yung nilapit ng haring ng Juda kay Hezekiah, ay kay Aseas, ano po. Yun po ang sinabi na ipanalangin sila at ipagtanggol. Sabi pa dito, lahat ng iyong gagawin ay nalalaman ko. Hindi lingid sa akin anuman balak mo dahil sa galit mo paglaban sa akin at paghahambog mong hindi nalilihim. Ito po'y sabi ng ating Diyos. No? Kaya ang ilong mo'y kakawitin ko at ang bibig mo'y lalagyan ng kandado at ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Ito po yung pangitain o sinabi ng Diyos kay Isaiah para pasabi doon sa hari ng Assyria. Ano po, yun po ang pinasabi, no? Nagalit po ang Diyos. Tapos, yun nga po ang nangyari. Kaya sabi pa dito sa 33 ng 37, chapter 37, verse 33, kaya ito ang pasya ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakalapit sa lungsod na ito. Ni isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Sabi ganyan. Hindi siya makakalapit na may sandata o makakapagtayo ng tanggulan upang ito'y kubkubin. Yung Juda nga po. Saan man siya magdaan papunta dito, doon rin siya daraan pabalik. Hindi na siya makakapasok sa lungsod na ito sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh. Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa lingkod kong si David. Yun po yung pangako lagi ng Diyos. Ano? Kapag talaga ikaw ay gumawa ng kabutihan, sinunod mo ang ating Diyos, talagang ipagtatanggol ka niya. Ultimo pati bayan mo, pati bansa mo, kanyang ipagtatanggol. Ano po? Ganun po ang ating Diyos. Tapos nga po, dumating ang oras na namatay nga po ang hari ng Assyria. Ano? Kasi ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ano? Nilusob yung sa isang kampo nandoon ang mga tauhan ni Sennacherib, ano po, pinatay po yun lahat ng Panginoong Yahweh. Tapos si Sennacherib din ay pinatay ng kanyang dalawang anak, no? Tapos yung dalawang anak niya tumakas po yun. Tapos si Sennacherib nga ay namatay at pumalit sa kanya yung isang anak niya ni Sennacherib, ano po. Tapos po papunta po tayo doon sa ating babasahin, sa ating binasa kanina sa 38, ano po. Sabi pa, bago po yun, sabi pa dito sa 38, chapter 38, verse 1, nagkasakit po dito si Haring Hezekiah ng Juda. Ano po? Sabi po dito, ng panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekiah at nasa bingit ng kamatayan. Kaya siya ay dinalaw ni Isaiah na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari na ang utos na ito ni Yahweh, sabi po. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sabi po ni Isaiah, ano? Sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, sabi ni Hezekiah, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanalangin siya nanangis siya ng malakas si Hezekiah. Ano? Umiyak po siya, talagang nagpakumbaba siya sa ating Diyos. Yun po ang nandito, no? Sabi, ulitin ko lang, no, yung sinabi niya, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan, sabi niya. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin.
Pagkatapos nga po yun, ay nanangis siya ng malakas. Sabi po dito, nanangis siya ng malakas sa ating Diyos. Ano po? Nakita nga ng Diyos, no, kung totoo talaga tayong nananalangin, totoo tayong nagbabalik loob, lumuluha tayo, umiiyak tayo sa harapan ng Diyos, nakaluhod tayo. Kasi pwede naman talaga tayong umiyak ng basta na lang iiyak, ano po. Pero nakikita nga yun ng Diyos, di ba po? Alam naman po natin na nakikita ng Diyos yung ating puso talaga. Kung para saan yung ating pag-iyak, kung bakit tayo umiiyak, di ba po? Sasambitin pa lang, iniisip pa lang natin, alam na ng ating Diyos. Kaya hindi tayo makakapagkunyari sa ating Diyos. Pwede kasi nga umiyak tayo kunyari, no, na may nakakakita lang na ibang tao. Di ba po? Kaya nga po ang turo ng ating Diyos sa atin na tayo'y manalangin sa ating kwarto, isara natin ang pinto, lumuhod tayo, no? Doon tayo umiyak kasi makikita ng Diyos yung ating puso talaga na tayo'y lumalapit ng buong puso at kaluluwa sa Kanya, no? Tayo'y nananalangin, nagtitiwala, tayo sumasamba sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Nakikita po ng ating Diyos yun, ano po. Kaya po nung manalangin si Hezekiah sa ating Panginoon, nakita po yun ng ating Diyos. Ano po? Kasi nung sinabi nga ni Isaiah na pinasasabi ng Panginoon na gawin niya na yung dapat niyang gawin dahil mamamatay na siya at hindi na raw siya gagaling sa kanyang karamdaman. Pero ang ginawa kagad ni Hezekiah ay humarap siya sa dingding at nanalangin, nanangis ng malakas. Ganun po ang gusto kasi ng Diyos. Pag nanalangin tayo, yung totoo, yung taus-puso at kaluluwa na panalangin, yung luluhod. Dahil siya Diyos, dapat siyang luhuran. No? Yun ang pakita nga, tayo talagang nagpapakumbaba sa ating Diyos. Luluhod tayo, yuyuko tayo, iiyak tayo. Mananalangin tayo ng totoo. Tataas natin ang ating kamay. Yun ay tanda ng ating pagsuko sa ating Diyos. Isinusuko natin yung ating buhay sa Kanya. No? Lahat ng suliranin, isinusuko, binibigay natin sa ating Diyos. Yun po ang dapat, yun po ang gusto at inaantay ng ating Diyos sa atin. Nagawin natin lahat. Hindi yung basta ka na lang nanalangin. Lord, nawa mawala na to. Yung para ka lang nakikipag-usap sa kung sinong tao. Diba po? Nawa po Lord, mawala na tong virus. Salamat po. Diba? Para kung sino lang yung iyong kinakausap. Dapat tayo mananangis. Lord, tulungan mo po kami. Ganun po dapat. Manalangin tayo ng buong puso at kaluluwa. Manangis tayo ng malakas. Lumapit tayo sa ating Diyos na taas ang ating dalawang kamay. Ganun po yung pagsuko ng totoo. Di ba po? Yun ang gusto ng ating Diyos, mga kapatid. Yun po. And I pray nga po na lahat tayo'y maging ganun. Naluluhod sa ating Diyos, magpapakumbaba sa ating Diyos, lalapit ng buong puso at kaluluwa, mananangis ng malakas na malakas. Yun po ang kailangan. Lalong-lalo na ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Kailangan po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Kailangan natin siya hanggang sa kahuli-hulihan ng ating hininga, ng ating mga buhay. Yun siya po ay ating kailangan. Ang Diyos po ang makakatulong sa atin, wala nang iba. Siya po ay makapangyarihan. Siya po ay mapagmahal. Sigurado sa paglapit natin ng buong puso at kaluluwa, sa pagluhod natin, pakikinggan niya po ang iyong panalangin sa mga oras na to. Ganun po kabait ang ating Diyos. Dahil nakikita niya ang ating puso na buong nagbabalik loob tayo sa ating Diyos. Buong buo tayong nagbabalik sa ating Diyos. Nananalangin, nagtitiwala. Di ba po? Yun po ang dapat natin gawin. Yun po ang inaantay ng Diyos na gawin natin. Sabi po dito yung binasa ko po yung ating talagang pag-aaralan. Ano po? Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah at sinabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Diyos po ang nagsasabi nito kay Isaiah na sabihin kay Hezekiah. Ano po? Ulitin ko lang. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha. Nakita niyo po yun? Nakikita ng Diyos yung ating pagluha.
At narinig ko ang iyong dalangin, naririnig po niya. Pagka talaga galing sa puso, buong puso't kaluluwa kang nananalangin sa ating Diyos, lumalapit at nagpapakumbaba. Maririnig at maririnig niya, makikita niya yun. Sabi pa po dito, kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi ba po? Napakaganda po. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak, sabi po ng Diyos. Bukod sa dadagdagan niya ang buhay ni Haring Hezekias ng panahon na yun, 15 years madadagdag sa buhay. At hindi mapapahamak ang bayang ito, sabi ng ating Diyos. Yung ating lungsod, yung lungsod na yun ay hindi mapapahamak. Kaya din, kung tayo din po ay lalapit ng buong puso sa ating Diyos, mananalangin, mananangis ng totoo, hindi niya tayo pababayaan. Yung pangako niya, na bibigyang buhay tayong lahat. Bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibibigay niya po yun sa atin. At dahil doon, sa ating paglapit ng buong puso sa Kanya, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang ang ating pamilya ang Kanyang bibigyang buhay, bibigyang kalakasan, bibigyan ng biyaya, kundi pagpapalain niya rin ang ating bayan. Ang buong Pilipinas. Dahil tayo lumalapit, nagpapakumbaba, totoong nagbalik loob. Binigay natin po lahat, ating mga kapatid, yung ating pagtitiwala sa ating Diyos. Yung ating mga suliranin, binigay natin sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Kaya tayo Kanyang ipagtatanggol, ipaglalaban ang ating buhay, pati na ang ating bayang Pilipinas. Sabi nga po, ipanalangin din natin, hindi lang yung ating sarili, hindi lang yung ating mga mahal sa buhay, pati na rin yung ating mga kapatid sa pananampalataya, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kaibigan, pati na ang turo ng Diyos, pati na yung ating mga kagalit, yung mga nakasamaan natin ng loob, ipanalangin din natin sila, na sila rin ay magbalik loob, nang sila rin ay makabahagi sa pagpapala ng Diyos na binibigay niya sa iyo at sa akin araw-araw. Di ba po? Yun po ang dapat natin gawin. Manangis ng totoo. Magtiwala sa ating Diyos. Ipanalangin ang lahat ng tao. Kagalit mo man yan, panalangin po natin. Ang ating presidente, Duterte, panalangin natin. Hindi lang ang ating presidente, lahat ng presidente sa buong daigdig, mga mayors sa ating lugar, mayors din sa buong mundo, ipanalangin din po natin sila. Lahat po ng tao ipanalangin natin. Huwag po yung sarili lang natin, huwag yung ating mga mahal lang sa buhay. Lahat ng tao, kaibigan, kapitbahay, nakagalit, nakatampuhan, alam natin masama ang loob niya sa atin, panalangin natin siya. Ganun po. Para din siya ay makabahagi din sa pagpapala ng Diyos na ibinibigay sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. Ganun po ang dapat natin gawin. Ulitin ko lang po, muling nagsalita si Yahweh kay Isaias at sinabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, na nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. So, ibig sabihin, dadagdagan pa yung buhay. Kasi po, ang ginawa po ng Diyos nga, kasi dadagdagan ng buhay, ibig sabihin, pinagaling po dito si Hezekias. Tinanggal ang kanyang malubhang karamdaman. Sabi pa ng Diyos, dadagdagan ko pa ng 15 ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang iyong lungsod na ito'y hindi mapapahamak, sapagkat ipagtatanggol ko kayo, sabi ng Diyos, ipagtatanggol ko kayo sa laban sa hari ng Assyria. Ibig sabihin, ipagtatanggol sa labang iyon. Hindi mapapahamak. Ipagtatanggol tayo ng ating Diyos. Kaya kung tayo'y mananalangin, mga kapatid, I pray na
ano po, totoo yung ating panalangin, taos puso't kaluluwa. Pumasok tayo sa ating kwarto, sa isang silid, sarado natin ang pinto. Kung gusto po natin, sama natin ang ating pamilya, mga mahal sa buhay. Lumuhod po tayo, yumuko, tumalikod sa isang dingding, ano po, manalangin tayo ng taos puso. Makipag-usap tayo ng maayos sa ating Diyos. Ganun po ang ating gawin. Sigurado ko po, pakikinggan niya ang inyong panalangin. Pakikinggan niya ang ating panalangin. Dahil nakikita niya yun eh. Makikita niya na nananalangin tayo ng maayos, na buong puso't kaluluwa. Iiyak natin sa Diyos ang lahat ng ating suliranin. Ang nangyayari sa ating mundo, isigaw natin sa ating Diyos. Itangis natin sa ating Diyos. Dahil wala naman po, alam niyo po yun eh, na walang makakatulong, kundi ang Diyos lamang. Wag po tayong mawala ng tiwala sa ating Diyos. Ano po? Araw-araw ibigay natin sa ating Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Ang ating mga suliranin, ang ating mga pangangailangan araw-araw sa ating buhay. Ilapit natin sa ating Diyos. Yun po ang kailangan. Yun po ang inaantay ng ating Diyos sa iyo at sa akin. Sa atin lahat. Yung paglapit ng taos puso, no? Hindi yung lalapit ako kasi kailangan ko ng ganito. Araw-araw po, oras-oras tayo manalangin ng buong puso at kaluluwa. Lumapit tayo sa ating Diyos. Inaantay po niya tayo. Tinatawag nga po niya tayo. Tayo'y magpaliwanagan, di ba po sabi dun sa ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo, di ba po? Tinatawag niya tayo, magpaliwanagan. Magsabi tayo sa ating Diyos. Pakikinggan niya tayo. Inaantay po niya tayo. Inaantay kanya, ako, ang ating mga mahal sa buhay at ang lahat ng tao. I pray po talaga na lagi tayong lalapit sa ating Diyos ng buong puso at kaluluwa. Yun po ang kailangan. Ano po? Ipapagtanggol po niya tayo. Yun po ang sabi dito. Pangako po niya yun eh. Naririnig niya at maririnig ang ating mga panalangin. Dahil totoo kang nananalangin at nagtitiwala sa ating Diyos. Kaya ikaw mismo ay pakikinggan ng ating Diyos. Pakikinggan ka niya. Hindi lang yung kahilingan o panalangin ang kanya ibibigay. Dadagdagan pa niya yung lahat ng hindi mo inaakala, no? Na idadagdag pa niya. Palalakasin pa niya ikaw. Tayong lahat, dadagdagan pa niya ang ating buhay, no? Lahat po ng totoong lumalapit sa kanya. Dadagdagan pa niya yung buhay. Hindi lang yung ating buhay, no? Kundi yung buhay ng ating mga mahal sa buhay. Kundi pagpapalain pa niya at ipagtatanggol ang ating bansang Pilipinas. Ipagtatanggol niya tayong lahat. Tayong lahat. No? Lahat ng bansa sa buong mundo na totoong lumalapit sa kanya, nagbabalik loob, nagtitiwala, nagmamahal. Ano po? Totoong nananampalataya sa kanya. Ipagtatanggol po niya yun. Dadagdagan pa niya ang ating buhay. At pagpapalain niya tayong lahat. Yun po ay kanyang pangako. Yun po ang kanyang sinasabi. Sa iyo at sa akin. Sa atin lahat. Yun po ang sinasabi niya sa atin. Ano po? Sabi nga po dito, di ba po may pangako nga rin po ang ating Diyos. Hindi lang po kasi makikita dito sa aking medyo ayun po, medyo maliit po, pasensya na. Babasahin ko na lang po. Sabi dito sa Exodus 14:14, alam niyo rin po ito. Sabi po dito sa Exodus 14, chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you, and all you have to do is keep still. Yun po ang kanyang pangako. Sa Tagalog po, sabi din dito sa Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sorry po ulitin ko lang. Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yun po ang kanyang pangako. Yun po ang sinasabi din dyan. Pasensya na po kayo at medyo maliit at hindi mabasa po. So, ayun po, yung pangako ng ating Diyos. No? Tandaan nyo rin po yan, Exodus 14:14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang tayong lahat. Ano po, siya po ang bahala. Pagtatanggol niya tayo sa labang ito. At sigurado ko dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal at mapakumbaba. Pagtatanggol niya tayo at magtatagumpay tayo sa labang ito. Magtiwala lang tayong lahat mismo sa ating puso't kaluluwa. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Yun po ang kailangan. Yun po ang kailangan. Salamat po muli.
sa pakikinig niyo po sa ating panonood at pakikinig, pagbasa ng ating Bible study ngayong umagang ito. Samahan niyo po ulit ako mga kapatid. Tayo mananalangin, tayo lalapit sa ating Diyos. Ihanda po natin yung ating puso. Kung ano man ang ating ginagawa, mamaya na po yan. Ayusin natin ang ating isipan, alisin na natin mga suliranin dyan. Bahala ang Diyos sa atin. Ipagtatanggol niya tayo. Lalapit po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Magsiyuko na po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na aming nabasa, na pag-aralan na naman ngayong umagang ito. Salamat, O Diyos, sa tunay mong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong mga pangako. Dahil sabi mo nga, Lord, kami iyong ipagtatanggol. Natitinig mo ang aming mga panalangin, kaya dadagdagan mo ang aming mga buhay at ipagtatanggol mo po kaming lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa iyong pangako, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. At sa iyong pangako na ipagtatanggol mo kami. Pumanatag lamang kami, Lord. Tulungan mo kami, Lord. Huwag mo kami pabayaan. Naway lagi kaming pumanatag at magtiwala sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And I pray, Father God, sa amin lahat, na ang lahat ng iyong mga salita ay lagi naming maisa puso't isipan. Lalo-lalo na maisabuhay ng bawat isa sa amin. Ang iyong mga pangako isabuhay namin. Pagbulay-bulayan namin. Lagi namin basahin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, Lord. Dahil ito'y nagbibigay buhay, katatagan sa amin lahat. Nagbibigay katagumpayan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. At ang labang ito ay binibigay na namin sa iyo. Lord, sinusuko namin ang lahat sa inyo. Ang aming buhay, ang aming suliranin, ang aming mga pangangailangan, Lord. Ang nangyayari sa aming bansang Pilipinas at sa buong mundo, isinusuko namin sa iyo. Ibinibigay na namin sa iyo, O Diyos. Kaya sigurado ko, O Diyos, kami iyong pagtatanggol at pagtatagumpayan dahil ikaw ang lalaban. Sabi mo nga, Lord, ipagtatanggol mo kaming lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. At itinadalangin din namin at ipinibigay sa iyo, Lord, ang lahat ng may karamdaman, lahat ng klaseng karamdaman. COVID man yan, O Lord. Walang imposible sa iyo. Alam ko po sa mga oras na to, sila yung pagagalingin, O God. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Pagagalingin mo lahat ng may karamdaman, O God. Ang lahat ng nagugutom ay iyong bibigyan ng pagkain, O God. Ang lahat ng walang trabaho, ibabalik mo at bibigyan ng trabaho, O God. Magiging maayos ang lahat ng pamilya. Ang buong Pilipinas, ang buong mundo, magtatagumpay. Magtatagumpay ang lahat ng gumagawa ng kabutihan, nag-iisip ng kabutihan sa aming bansa, O God. Ganun din ang aming Presidente Duterte, pagtatagumpayin mo siya at sasamahan. Lulukubin ng iyong protection, O God, kasama ng kanyang pamilya at mga kasamahan sa pamahalaan, O God. Mga mayors, Father God, buong Pilipinas, lahat ng mayors sa buong Pilipinas, O God, buong mundo, Lord, pati ng kanilang pamilya at mga kasamahan, ipagtatanggol mo rin sila. Hindi mo sila pababayaan, lulukubin mo rin sila ng iyong protection, O God. Ganun din ang lahat ng tao, Lord. Scientists, doktor sa buong mundo, nurse sa buong mundo, police, sundalo, nurse, frontliner, Father God, mga good Samaritan na totoong tumutulong, nagbibigay ng kusang loob dahil sa iyong paghipo sa kanilang mga puso. Ako, Lord, ang aking pamilya, lahat ng tao, Lord, lahat po, mga kaibigan at kapitbahay namin, mga mahal namin sa buhay, saan man sila nandun, alam ko, Lord, poproteksyonan mo rin sila, iingatan saan man sila nandun, ilalayo kami lahat, sila, Lord, ang aming mga mahal sa buhay, ilalayo sa anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Ililigtas mo kami at hindi pababayaan. Poproteksyonan mo po kami sa aming tahanan, sa lugar na to, O God. Sa Santa Rosa, O God. Sa Maynila, buong Pilipinas, O God. Davao, lahat, Lord. Buong mundo, poproteksyonan mo po, iingatan dahil mahal mo kami lahat. Lalo na ang lahat ng taong nagbabalik loob sa iyo, nagtitiwala at binibigay ang labang ito sa iyo, O God. Kami umaasa at nagtitiwala sa iyo. Taas ang aming mga kamay, Lord. Taas ang aming mga kamay. Alam ko, lahat ng tao, Lord, ay lumalapit na sa iyo. Nagbabalik loob na sa iyo, Lord. Kailangan ka namin sa aming buhay, O Diyos.
Diyos. Salamat pong muli dahil alam ko pong lagi mo pong naririnig ang aming panalangin. Dahil nakikita mo ang aming mga puso na totoong lumalapit sa iyo, nagtitiwala, sumasamba sa iyo, O God. Sumasampalataya sa iyo, Lord. Sa iyo kami nagtitiwala. Ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay aming Diyos na mabuti, mapagmahal, O God. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ngayon, sa katagumpayan ng aming panalangin. Dahil ito ay nakarating na sa iyo at narinig mo na. At ito ay iyong ibibigay sa amin ang katagumpayan ito, ang kagalingan ng lahat, ang kasaganahan ng lahat, O God, kasiyahan ng lahat, at katahimikan ng bawat bansa, O God. Dahil puro pagmamahal lamang itatatak mo sa lahat ng tao, sa aming mga puso't isipan, at buo nga pagkatao namin magiging maayos dahil sa iyong awa at tulong, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Salamat po. Salamat. Siguradong blessed na naman po tayo ngayong umagang ito. Hanggang gabi na po yan tayo ibibless, hanggang bukas, hanggang sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon, ibibless po tayo ng ating Diyos dahil yung ating tiwala ay nasa sa Kanya na at ibinibigay na natin sa Kanya at sinuko na natin ang lahat sa Kanya. Salamat po muli sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. God bless po sa ating lahat. Salamat po muli.